Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, barkong ipinadala ng Pilipinas sa Escoda Shoal kapalit ng BRP Teresa Magbanua nakapasok na. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Iniulat ni National Maritime Council spokesperson Under Secretary Alexander Lopez, na sa ngayon walang napaulat na panghaharas mula sa Chinese militia sa barko ng Pilipinas na ipinadala kapalit ng BRP Teresa Magbanua para magbantay sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa pulong balitaan ngayong Sabado, sinabi ni Under Secretary Lopez na hindi lamang sa Escoda Shoal ang binabantayan kundi maging sa iba pa na saklaw ng bansa sa West Philippine Sea. Ang posisyon natin ay meron na tayong naglayag na asset ng ating gobyerno para may kapalit o magko-cover ng Sabina Shoal. Actually, hindi lang Sabina Shoal, sinisakop na natin ibang lugar sa West Philippines. At hindi tayo nakatanggap ng anumang pangharas. So far, wala. Maganda pa naman yung wala pa naman na report na hinaras tayo. Nais ko sanang panggitin din na as we speak right now, yung pinalisan ng Teresa Magbanua ay meron tayong pinadala. Hindi ko nasasabihin kung ito ay isang Coast Guard vessel o ito ay Philippine Navy vessel. But ang pinaka-importante dito, again, agam-agam ng ating mga kababayan, bakit wala kapalit? Meron tayong kapalit. At again, sabi niya, habang nag-uusap tayo dito, nandun na sa bandang lugar ng Sabina Shoal, ang ating pinadala na sinasabi natin kapalit ng kapalit. So, siguro, ilang mo na, I'm very glad to entertain any further question. Yes, I understand na nag-deploy na ng second vessel pero na-delay yung arrival niya sa Sabina Shoal because of the weather conditions. Nakarating na po ba finally yung vessel? And how close or how near is it to the Escoda Shoal? Ayaw mo bigay ng detalye, but as sabi ko kanina, habang nag-uusap tayo ngayon dito, yung kapalit ng Teresa Magbanua ay nandoon na o malapit na doon. So the exact location I can just hindi ko pwede banggitin. Ang importante doon ay nakapaglayag na at ito ay ginagawa niya na yung kanyang mission na mag-conduct ng maritime patrol, mission na to determine, to get information, mission to detect and document whatever illegal activities are there. Alam mo, sabi nga kanina, mismong presensya pa lang ng mga Chinese vessels doon ay illegal na. Illegal na yun. So, they're just documenting ilan pa ba ang nandun para ito ay magiging bahagi ng ating Department of Foreign Affairs in coming up with a diplomatic approach. Meaning, pwede silang mag-verbal o diplomatic protest. We are documenting yung mga illegal activities ng China. Kinumpirma ni National Security Advisor Eduardo Año na naglayag na ang kapalit na barko ng BRP Teresa, subalit pansamantalang huminto dahil sa masamang panahon. We'll always make sure yung ating presence and access sa Sabina Shoal ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yan. As soon as mag-improve yung weather, may mga plano yung ating Philippine Coast Guard kung paano poproteksyonan ang ating West Philippine Sea. Sinabi din ng opisyal na hindi na kailangan ng bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa shoal dahil ang mahalaga aniya ay matigil ang anumang reclamation activities sa lugar. Hindi ko pwede sabihin kung umangkla siya o naglalayag. So ayun, basta ang sabi ko kanina, nag-adjust na tayo. Nag-adjust tayo ng ating operational concept, modality. So, pag-angkla ay isang paraan, pero hindi ko sabing nag-angkla siya. So, ang importante dito ay meron na tayong presensya doon. Hindi na actually Philippine Coast Guard, meron din tayong presensya ng Arcos of the Philippines. So, it's a combination of the assets of both the departments, the agency, the Coast Guard, and the Arcos. Nakaranas mo ba ngayon ng harassment yung kapalitan na BRP Teresa Magbanua? Tayo yung naka-pwesto rin ito malapit sa Sabina Shoal. So far, ang report sa atin, wala pa.
well and good. Wala pa. So kung meron man, ibabalita naman namin sa inyo. No? Kasi karapatan namin na informan ang ating mga pambayan kung ano nangyari ko. Mas maganda nga yung nahuhula sila kung saan. Kasi pag alam mo na kung nasaan, doon sila pupunta. Then yung parang magnet siya. So that is our approach na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. Para ang pinaka-importante doon na nako-cover natin yung napakalawak na karagatan. Not only sa Venus Shoal, is for the shore, the UA. Basically, we're covering the whole of the West Philippine Sea to ensure that no other illegal activities are taking place. Alam natin, yung mga sabi ko kanina, presensya pa lang ng China doon ay illegal na. Illegal na. So, yung usapang seguridad, it is better left unsaid kung nasa sila at kung anong ginamit na. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.